So let's begin our study this morning. Safeguards against the perils of wealth. 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10. O para po sa mga naghahangad na maging mayaman. Sino po naghahangad na maging mayaman po dito? Walang gusto maging mayaman, sayang, may bibigay sana ako. Okay. Basahin ko po, sundan niyo po ako. Verses 6 to 10. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. Now godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with this we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in distraction and perdition. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierce themselves through with many sorrows. Father, we thank you again for this blessing of sitting at your feet and listening to your voice, your word, God. Lord, hinihiling po namin sa pamagitan mo ng banal na Espiritu na mangusap ka. At Lord, baguhin mo po ang aming pananaw at ang aming puso, maging ang aming buhay. Na kami po ay lumakad, mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, ng iyong kalooban na matupad sa aming buhay. Salamat po sa oras na ito, ang kasama ka namin upang kami turuan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Balikan niyo po sa verse 10. Ito po yung pinaka-susi para maintindihan natin ang binabasa natin, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. So, ito po, in context dito ay tumutukoy sa mga teachers at sa mga ngaral na kung saan ginagamit nila yung godliness para makakuha ng pera, financial gain sa mga tao. And according sa mga ngaral, sa mga magtuturo, sa ibang mga magtuturo at mga ngaral, na kapag binigay mo ang iyong pera, ay ito magdudulot sa iyo upang maging mayaman ka, ikaw ay sasagana ang buhay mo. So, tinuturo nila na ang kayamanan ay natanggap mo dahil sa iyong pagiging makadiyos, sa godliness. So the more na makadiyos ka, the more godly a person is, then the more na pagpapalain ka, the more na magkakaroon ka ng blessing, pera, financial. So kailangan, itong mga false teacher, nagtuturo sila na ang pera at mga ari-arian mo ang siyang basihan ng magiging makadiyos. Basihan ng pagiging makadiyos. Ang pera at mga material na possession ay hindi po basihan ng pagiging makadiyos. Ang pag-propose nito ay totally nasalungat sa sinasabi sa katotohanan na pinahayag sa salita ng Diyos o sa Biblia. So although itong passage nito ay may direct application sa mga ngaral, magtuturo sa church, it also has a much broader na application. Ito may aplikasyon din sa bawat isa sa atin ng mga mananampalataya, specifically sa pag-ibig sa salapi, sa paghahangad sa kayamanan, sa material na mga bagay sa mundong ito. So ngayong umaga ay malalaman natin ang 5 safeguard protection para hindi tayo mahulog sa danger ng kayamanan o ng pera. Una ay dapat na ipursu natin ang godliness na may contentment. Pursue godliness with contentment. Verse 6. Balikan po natin sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa reliyon. Sa reliyon ang sinabi dito, but in English, sa English translation, godliness, kung ang tayo marunong masiyahan. Ito po yung mas maliwanag na sinabi dito. Combine po kasi ito, godliness at saka contentment sa English translation. Now, godliness with contentment. Godliness with contentment. Ito dapat yung hinahabol natin sa buhay natin. Pagiging makadiyos na mayroong kakontentuhan sa buhay natin. So, nang sinabi ni Pablo dito, itong binasa natin, ito ay talagang completely salungat sa
previous na binanggit niya din patungkol sa mga false teacher, sa mga nagtuturo ng ungodly na mga doktrina na salungat sa salita ng Diyos. In those verses, dinescribe niya na ito ay mapandaya na katuruanan, na kung saan ito dinideceive ang bawat mga nakikinig sa katuruanan na ito. And he also mentioned na naniniwala sila na ang pagiging makadiyos ang kung gali ka, then you will gain godliness. And they teach na yung material position, yung pera, money is the basis of godliness. So in contrast sa sinasabi dito ni Paul na dapat na maging makadiyos ka na may kakontentuhan. Kasi sa mga false teacher, material na mga bagay palagi. Every time na napapakinggan ninyo sila, palaging material, pera, pera. Every Sunday siguro, puro mga pera, puro money. It's about money, money. And minsan nga minsan kumbaga nagkakaroon ng competition na kasi sa kanila, yung mga membro nila, wow, sa kanila, pinagmamalak nila, membro namin, giver. Tingnan mo, ang mga membro namin, sila nag-contribute na para mapatiles ang simbahan namin. Yung membro namin ang siyang nag-contribute para mapaganda ang building ng simbahan namin, makabili kami ng service namin, sasakyan. So, that's because every Sunday, halos puro money ang pinag-uusapan. You know, yes, the Bible teaches about giving, pero ang mali is, yung mali lang dito is, kung mali ang motibo ng isang tao sa paglilingkod sa Diyos, na naglilingkod siya for the sake of money. So, pinakita dito ni Pablo na ang true gain, ang totoong pinagpala, nakatanggap ay hindi po yung external, yung mga material na bagay, kundi internal, ang kakontentuhan sa iyong buhay, na marunong kang makontento sa kung ano ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kung hindi ka na nakukontento, yun po ay hindi nakakalugod sa Panginoon. So, hinighlight niya dito ang pagkakaiba ng mga false teachers na naniniwala na material possession is the basis of godliness, and they use godliness para to gain money, financial, making money. And when Paul said about sa pagiging makadiyos, godliness, he means na ito hindi yung pagkukunwari, na maraming nagkukunwari, spiritual na mga tao na lalabas, pero mali ang kanilang motibo sa kaharian ng Diyos. Mali ang kanilang motibo sa paglilingkod sa Diyos. They pretend to be godly, pero ang kanilang puso ay hindi tama sa Panginoon, ang kanilang motibo. So, Paul essentially urges Timothy na dapat iba ka, Timothy, sa mga taong ito na nagtuturo na money is the basis of godliness and they use godliness to make money. So, sabi niya, Timothy, hindi ka ganito. You should discipline yourself unto godliness. Timothy, sinabi niya kay Timothy, in fact, nais ko pong balikan sa chapter 4 verses 7 at saka 8, basahin ko po, huwag mong pag-aaksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga sa halip. Sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Hindi lang ngayon, kundi sa buhay na darating sa eternity. So, kailangan ni Timothy na i-pursue ang pagiging makadiyos, ang godliness, instead na siya ay madominahan ng kultura, na kung saan na matempt siya ng mga tao o ng mga false teacher nito na ibigin ang pera, ibigin ang salapi. Ang godliness means godlikeness. Maging i-imitate natin si God sa buhay na hindi yung like, we know that He is omnipotent, pero yung tinutukoy dito yung character. It's like Kristiyano. Ibig sabihin ng Kristiyano ay si Christ nandyan na sa buhay mo at si Kristo ay nakikita sa buhay mo. Yung character ni Kristo ay nakikita sa buhay mo. Si Kristo ay
labing, mapagmahal, at mayroon din pag-ibig sa buhay mo. So yun yung isa sa halimbawa to be God likeness, or if you will, Christ likeness. So yung pag-aangad ng kayamanan ay mayroon po itong temptasyon. Tingnan niyo po sa verse 8, nais kong laktawan ng sandali, basahin muna ang verse 8. Ito po ay may panganib, mayroon po itong patibong, ito po ay maaaring maging patibong upang tayo mahulog sa gawa ng diablo o sa plano ng kaaway. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Verse 9, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So muli, mayroon pong tentasyon ito ang paghahangad ng pera, kayamanan. So, hindi lang nagdadala ng pagpapalang pagiging makadiyos sa iyong buhay, ito din nagdadala ng pagpapala papunta sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan. And ito po yung may gantimpala na naghihintay sa eternity, sa hinaharap. So, sinabi ni Pablo na ipursu mo ang pagiging makadiyos. Huwag kang gumaya sa mga taong ito na ang laging hangad nila ay maka-gain ng pera, paghahangad pera, palagi. Alam niyo ba ngayon, halos siguro pinag-uusapan ngayon, puro pera. Siguro karamihan ng mga tao ngayon, puro pera. Sabi ng isang tao, buti pa ang pera, may tao. Pero ang tao, walang pera. So palaging pera ang pinag-uusapan. So sabi ni Pablo, huwag kang gumaya sa mga taong ito na mga mukhang pera. Na palaging ang hangad nila ay mga material na bagay. Pursue godliness. Sabi ni Pablo, paano niya ito gagawin? Kailangan ka magkaroon ng disiplina, exercise mo ito palagi. Katulad ba yung pag-exercise, kung gusto mong maging healthy at gusto mong pumayat, may goal kang pumayat, kailangan mo talaga may disiplina ka, at saka ipurso mo talaga, exercise. So ganun din sa pagiging makadiyos. Kailangan i-practice niya yung discipline, paano specifically, sa pananalangin, godliness, spending time sa salita ng Diyos, godliness, sa pagdalo sa pagtitipon sa simbahan, godliness, at sa paglilingkod sa Diyos, godliness yon. So, ito ang mag-iingat sa atin sa kapahamakan ng pag-ibig sa salapi, sa kapahamakan ng pag-aahangad sa kayamanan. Dahil sinabi sa verse 9 na mayroon itong kapahamakan, may bitag ito na maaaring gamitin ng kaaway upang tayo ay malayo sa pananampalataya. At sabi pa dito, bago sa ang contentment ay pag-usapan natin, speaking of godliness, yung salungat ng godliness, alam niyo po kung anong salungat ng godliness? Worldliness. Pagiging makasanlibutan. Sabi sa Roma, Kapitulo 12, basahin ko po sa inyo. Versikulo 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, ang salungat po ng pagiging ng godliness ay worldliness, pagiging makasanlibutan. Hindi po natin maaaring ibigin ang mundo. Kasi kapag inibig natin ang mundo, hindi tayo magiging tapat sa Diyos. Hindi po maaaring magdalawa tayo dahil mahati po ang ating katapatan. Hindi natin maibibigay ng 100% ang katapatan natin sa Diyos kung ang puso natin ay ang bahagi ng puso natin ay nasa mundo, makasanlibutan. Hindi ka magiging loyal kay God. Walang makapaglilingkod ng dalawang amo. Pipili ka. Kung pipiliin mo ang godliness. Kung pipiliin mo yung pagiging makamundo. Ngunit alam po natin na ito ay magdudulot sa kapahamakan at maglalayo sa ating relasyon, pananampalataya sa Diyos. So, godliness at yung isa pa, godliness with contentment. Contentment, alam po natin yung contentment, tama po ba? Kahit sino ay nakakaalam nito, makontento ka sa kung anong meron ka. Yun palagi yung naririnig natin. Na ang ibig sabihin is, sapat, nakukontento tayo sa kung ano ang binigay ng Diyos sa atin sa kabila ng mga sirkumstansya na nararanasan natin dahil sapat ang provision ng Diyos at sapat si Kristo sa ating buhay. So,
Dapat masiyahan tayo. Dito sa binasa natin ang word dito sa Tagalog ay masiyahan. O the same, similar sa salitang makontento. Masiyahan, makontento, pareho lang po 'yon. Dapat masiyahan po tayo na hindi tayo maghangad sa kung ano ang maghangad pa ng higit sa kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Maraming naghahangad pa ng mas higit, hindi makontento sa kung ano ang meron sa kanilang buhay. Kaya nga po may problema minsan sa mga mag-asawa. Hindi lang sa financial, pati sa relasyon. Kasi gusto pa ng higit pa sa kung ano ang meron sila. So, yun po ang ibig sabihin ng pagiging kontento. At ang source po ng ating kasapatan, kakontentuhan, ay hindi po nanggagaling sa material na bagay. Hindi po basihan. Kasi alam niyo po, kung ang basihan niyo po ang ng kakontento ay kung maging mayaman na ako, makukontento na ako. Kung marami na akong pera, makukontento. Tingnan niyo po, ay mga nagtatrabaho ngayon na gusto pang magkaroon ng maraming pera. Hindi po sila nakukontento. Tandaan po natin na ang source ng ating contentment ay nagbumula po kay Kristo. Kung kilala mo si Kristo at mayroon kang relasyon sa Kanya at alam mo ang mga pangako niya na sinabi niya sa Kanyang salita. Ang kaligayahan po ay hindi po nakadetermine sa pera. Maraming mga tao nag-iisip, maligayan ako. Ako pinakamaligayang tao kung may pera ako. Maraming pera. Hindi po yung totoo. Hindi po yung totoo. Dahil maraming mga tao na nasa kanila na ang lahat, pero meron pa rin kulang sa kanilang buhay. Alam niyo po ang kulang? Si Jesucristo. Relasyon kay Kristo. Palaging butas ang puso. Palaging butas ang bulsa. Bakit po? Wala pong kasapatan sa kanilang buhay. Walang kakontentuhan. Dahil ang kanilang kasapatan, kakontentuhan ay nakabase sa mga material na bagay. At hindi po kay Kristo. At wala rin silang relasyon kay Kristo. Kaya paano po magkakaroon ng kasapatan ng kanilang buhay, kakontentuhan? So, ito po yung pamagitan ng pagtitiwala kay Kristo, pananampalataya kay Kristo na maaari tayo pong magpahinga sa Kanya at sa Kanyang mga pangako na anuman ang nangyayari sa ating buhay ay naniniwala tayo na pinapahintulutan ng Diyos dahil may plano siya at para ito sa ating kapakanan, sa ating kabutihan. Amen? So dalawa po para hindi po kayo mahulog sa kapahamakan ng pera, pag-ibig sa salapi. Godliness, ano po yung salungat ng godliness? Pagiging makadiyos, makasanlibutan. At kakontentuhan. Dalawa po yun, godliness with contentment. Pangalawang bagay, para maingatan po tayo sa panganib o kapahamakan ng pag-ibig sa salapi o kayamanan, dapat ang ating puso, isipan, dapat ang focus natin sa eternal na mga bagay at hindi sa mga panandalian na mga bagay. Tandaan po natin, lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi po mananatili. Ito'y panandalian lamang. Tingnan niyo po sa verse 7. Sinabi po dito ni Pablo, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Madaling maintindihan, tama po ba? Nang naipanganak ka po, meron ka ng gold. Kasama po ba ang gold nang naipanganak ka? Walang gold, walang pera. Pag mamatay tayo, madadala ba natin ang gold, ang pera? Kaya walang dahilan para umibig sa salapi. Tama po ba? Iibigin mo ang bagay na nang naipanganak ka, hindi naman kasama ito sa pagkapanganak mo, at pagkamatay mo, hindi mo naman madadala. So ito yung sinasabi ni Pablo dito, yung similar ito sa thought na sinabi sa Job chapter 1 verse 21. Sabi ni Pablo, naked I come, di ba? Naked, huba ako nang dumating sa mundo at wala din ako madadala pag umalis na ako ng mundong ito. So tinutukoy ni Pablo dito yung mga material na bagay in context sa pag-ibig sa salapi, material na mga ari-arian. So, nang tayo na ipanganak, wala tayong nadala, walang lumabas na pera sa tiyan ng ating mama, kasama natin, wala tayong kakambal na 1,000 pesos. At pag-alis natin, ay wala din tayong madadalang pera. Iiwanan, kung mayaman ka, kung meron kang mga ari-arian, iiwanan mo yan sa mga anak mo, sa mga sunod na yung pagmamanahan mo, hindi mo yan madadala. So, ano po ang dapat natin na pagtuunan pansin? Pwede natin po i-invest ang mga pagpapala, mga ari-arian ang meron tayo para invest sa kaharian ng Diyos. Pwede natin i-send, ipadala sa yung blessing natin na mag-una, i-send natin ahead by investing our money sa kaharian ng Diyos
sa mga bagay na may kinalaman sa mga pagdala ng kaluluwa sa Panginoon, sa mga mission, sa mga gawain, at tayo po ay makakatanggap ng gantimpala sa Panginoon kung ginagawa natin ito out of generosity, at ang ating heart ay para sa gawain ng Diyos, expansion ng kaharian ng Diyos. At alam niyo po ba, para maingatan kayo sa pagiging sakim, na kailangan ma-realize natin, alam niyo po kung bakit mas lalo tayo nagiging sakim? Dahil hindi tayo marunong magbigay. Hindi tayo nagbibigay. Maraming mga tao na gusto lang tumanggap ng blessing. Pag maglalabas na ng blessing, ay, sapat lang ito para sa akin, hindi ako makakapag-bless sa iyo, hindi ako makapagbigay kasi sapat lang ito sa akin. Kaya hindi mas lalong nag-shower ang blessing ng Diyos kung nagiging sakim tayo sa mga blessing na binibigay sa atin po. And yung mga pagpapala, we should use it wisely para po sa kaluwalhatian ng Diyos. I'm not teaching prosperity, but it is biblical na gamitin po natin ang mga blessing natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Na hindi lang puro sa ating sarili, puro lang sarili. Hindi gamitin din natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. And so, itong mga bagay, sinasabi ni Pablo, itong mga bagay natin na hinahangad natin, hindi tayo nagkaroon nito nang ipanganak tayo, at kung nagkaroon na tayo ng siguro sa patuloy na paningkamot natin pag tinayod, tapos nagkamay-adakit sa mga possession, niriliwat natin ini madadara pagka matay natin. So, ini yung mga butang lumalabay la ini. So, ang importante nga pagtuunan natin sa focus ang mga butang nga magpapadayon, eternal nga mga butang ang kaharian sa Ginoo. So, ang tanong po, ano po yung focus mo sa buhay mo? Yung mga bagay ba na panandalian o yung mga bagay na walang hanggan? So, saan ka nag-iimpok ng kayamanan? Nag-iimpok ka ba ng kayamanan dito sa mundo, sa lupa? Sabi ni Jesus, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na walang anay na kukutkot sa pera nyo. So, spiritually speaking, dapat po na tayo po ay nakapokus sa mga bagay na walang hanggan, na kung saan magbibigay sa atin ito ng gantimpala kung inilaan natin ang ating buhay, ang mga blessing para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, we should store up wealth in heaven rather than dito po sa lupa. So, focus sa mga eternal na bagay. Tandaan po natin mga panandalian lamang po ang mga bagay na mayroon tayo dito sa mundo. Pangatlo, para maingatan po tayo sa danger ng pag-ibig sa salapi o ng kayamanan is kailangan masiyahan po tayo sa binibigay ng Diyos sa atin. Be satisfied with God's provision. Tingnan niyo po sa verse 8, sabi ni Pablo, kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit, basic na mga pangangailangan. Kailangan naman ang isa pang salita, similar sa word na makontento tayo kung may pagkain ka, may pananamit, may damit, makontento ka. Kasama na yon, tinitake na rin gamot na pinuprovide ng Panginoon, in general, bahay, na ano ba yung mga basic need? Pagkain, damit, bahay. Tama po ba? Yun yung mga basic na mga pangangailangan natin at dapat makontento tayo po kung pinuprovide ito ng Panginoon. As long as nasa atin po itong mga needs, pinuprovide po ng Diyos ang mga pangangailangan natin, dapat makontento po tayo. Amen? So, sabi sa Bible, God provides our needs. Hindi po sinabi sa Bible na ibinibigay niya ang ating wants. Alam niyo po yung needs pati wants? Yung pagkakaiba. Yung needs natin, yun yung mga basic na yung sinabi ko pa nga po, pagkain, bahay, damit. Yung mga wants, ay gusto ko makapunta ng Hong Kong, gusto ko makakain sa 5-star na kainan, mga ganyan. Well, kung may extra na blessing, praise the Lord, pasalamatan natin kung may extra na blessing. Pero kung ang needs natin ay yun lang pinubay ng God, we should be grateful sa provision ng Diyos. So God chooses to only meet our needs. So kailangan makontento tayo and mapagpasalamat sa provision ng Diyos. Hindi yung parang bata ba? Alam niyo yung bata? Ayoko nito, ito lang yung binigay mo sa akin, gusto ko pa isa pa. Gusto ko pa ng more. So makontento po tayo sa pinibigay po sa atin ng Panginoon. God give us what we need, not what we want. We need na maging kontento na sa ibinibigay ng Diyos na provision
sa atin. Alam niyo po mangyayari kung hindi tayo magiging kontento? Ang salungat po ng contentment ay covetous. Yun na yung mga tao pag may nakikita, ay, ang ganda ng damit niya. Gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Kahit yung budget lang para sa pagkain, pipilitin niya. So anong gagawin niya? Mangungutang para ma-provide lang yung wants niya, yung gusto niya. Iba yung gusto sa pangangailangan. Yun po yung nangyayari basta hindi tayo marunong makontento, kaya ang nangyayari, mas lalong nababaon sa utang, mas lalong nagkaka-problema sa financial kasi hindi marunong makontento. Tama po ba? Gagawin mo ang lahat para makuha mo yung wants mo, yung gusto mo, kasi hindi ka marunong makontento. Pangapat po is, huwag mong i-focus sa pagiging mayaman. Palagi nakatuon ka sa maging mayaman. Hindi naman po kasalanan na maging mayaman. Pero yung pagnanasa, lustful, na kung saan na hindi ka na nakapokus sa Panginoon, palagi na lang ang focus ng puso mo ay puro pera. Kaya nga sinabi po nga pag-ibig sa salapi. Kapag umiibig ka sa salapi, ay 100% yung puso mo nandoon. Tama po ba? Tingnan niyo po sa verse 9. Ang mga nagnanasang yumaman ay nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Madali lang po ito maintindihan. Tingnan niyo po yung mga nagnanasang yumaman. Gagawin nilang magbenta ng droga. Gagawin nila yung mga hangal na gawain para lang yumaman. Eh anong nangyari? Alam natin nangyari nung Tokhang. Maraming napahamak, maraming namatay. So ito, isa sa mga halimbawa lamang po ito na gagawin ng mga hangal na gawain para lang yumaman dahil sa pagnanasang yumaman. So, nagsasalita si Pablo about sa katayuan natin sa buhay na ito at dapat na marunong tayong makontento sa mga binibigay ng Panginoon na kung provide niya ang pangangailangan natin, makontento po tayo sa provision ng Panginoon. So, sinabi niya dito ang mga nag-aangad, nagnanasang yumaman. Hindi niya po sinabi dito na mali ang maging mayaman. Ang mali po dito ang pagnanasa. Yung pagnanasa. Kasi pag nagnanasa ka na, kahit mali, gagawin mo. Gagawin mo ang lahat para lang makuha mo ang isang bagay. Pag pinagnanasaan mo ba, yun na makuha ang isang bagay. So, hindi mali ang yumaman. Yung mali dito yung pagnanasa. Yung desire. Hindi po yung possession. So, yung desire, ito yung talagang gustong-gusto mong makuha. Katulad nito ng parang pag ano ka ba like sa like droga, kasi ito na yung nakasanayan mo, gusto mo nagnanasa ka sa droga palagi na palaging gusto mong makatikim ng droga or sa isang bisyo na hindi mo mapigilan dahil yung palagi ang ninanais mo na gawin o matanggap. So, kung ang isang tao ay nagnanasa sa pera, kayamanan, ang mangyayari po ay lalampas na siya na kung saan hindi na niya mapaparangalan ang Diyos sa buhay niya. Mangyayari po, maaangat na po ang pera, magiging top priority na niya ang pera, ang Diyos po ay hindi na top priority ng buhay niya. Yun po ang mangyayari. Hindi na mapaparangalan. So, yung pagnanasa, ang pinag-uusapan dito, so, ang pagiging mayaman ay hindi po kasalanan, ang pita ng laman, ang pagnanasa, yun po ang kasalanan. So, ang pagnanasa sa kayamanan, sa pera, ay magdudulot sa isang tao na bumagsak sa tentasyon. So, ang mga taong nagnanasa ng pera at kayamanan ay gagawin ng lahat, legal man o hindi. Alam po natin yun, madaling maintindihan, kahit po yung business, ang mga business o yung mga transaction ay hindi legal dahil lang sa pagnanasa na kumita ng malaki, yumaman, ay wala silang pakailangan kung legal man ito ay hindi dahil gusto nilang kumita ng malaki, yumaman. So, ang mga tao na nagnanasa ng kayamanan, pera, ay hindi na po kumikilos ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na sila kumikilos ng ayon sa godliness, pagiging maka-Diyos. Kumikilos na sila ng ayon sa pagiging makasanlibutan. So, sabi ni Pablo, sila po ay mahuhulog sa bitag. Alam niyo po, alam po natin yung bitag, di ba? Kapag gumagawa tayo ng bitag sa mga ibon, sa hayop, gagawa tayo tapos gusto natin na hindi nila malaman na mayroong bitag at hindi talaga malalaman nila na may bitag. Mayroong pain na ilalagay para sila'y kumagat at hindi nila alam kung ano ang mangyayaring kasunod. So kakainin nila yung pain hanggang sa mahulog sila sa bitag. Gayun din ang mga nagnanasa sa salapi.
Hindi nila alam na mayroon palang kapahamakan. Ito ay pain upang sila ay mapahamak. Maliban sa nalayo na sila sa Ginoo, nawara na ba sila sa Ginoo? Dili na dili na seryoso sa Ginoo, kaya ato na priority naman nila kung paano kumita tan dako nga kwarta. Pero mila sa lapi an irang hunahuna. So waray na sa relasyon sa Ginoo. Di na nagpapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. So abi ni ginsiring ni Pablo didi nga may dagod bitag, mayroong kapahamakan na kung saan maglalayo sa iyo sa Panginoon at magdudulot sa iyo ng kapahamakan. So yung konsepto ng bitag, ito po ay nagbibigay ng babala sa bawat isa na maging mapagmatsyag tayo, maging maingat tayo. Maging maingat tayo, binibigyan tayo ng babala. Dahil sabi niya dito, sabi ni Pablo, na nahuhulog sila sa kapahamakan. In verse 9, ulitin ko po, ang mga nagnanasang yumaman ay nahulog sa tukso at nansisilo sa bitag na masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So, ito po ay nagtutulak sa paggawa ng hangal at nagtutulak po sa kanila, ito po ay magdudulot ng kapahamakan sa muli. So, ang paghahangad po ng pera, kayamanan, palagi na lang ito yung pinupurso mo sa buhay mo, araw-araw, pera, Lunes, pera, Martes, pera, Merkules, pera, Huwebes, pera, Biyernes, pera, Sabado, pera, Linggo, waray magsimba kay pera gihapon. So, again, ito po yung maglalayo sa iyo sa pananampalataya, sa relasyon mo sa Panginoon. So, hindi na ito balanse. Ang pera hindi masama. Kailangan natin ng pera. Yung masama ay ang pag-ibig sa pera. Makikita po natin mamaya sa verse 10. So, ito ay maring magdulot sa atin, kung ito na lang palagi ang ninanasa sa atin, sa ating puso, sa ating buhay, magdudulot sa atin sa kapahamakan. So, it's like, kung meron ka ng pera, di ba, pwede na yung mga mayayaman, doon sila na nagwawaldas ng pera sa casino. So, yung iba naman, na para bawasan yung pera, yung mga drug dealer, nagbibenta ng drugs, tapos yung mayaman ay bumibili. So, maaaring tayo magbanggit na all day kung ano ang naidudulot ng pera sa buhay ng tao na hindi maganda. Kung hindi tama yung puso natin, kung ito ang palaging sentro ng buhay natin, kung iniisip natin na pera ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Tama po ba yun? Pera po ba ang pinaka-importante sa buhay ng tao? Sabi ni Jesus, angkin mo man ang lahat ng mundo, lahat ng bagay sa mundo. Nasa iyo ng lahat, katanyagan, pera. Nasa iyo ng mga bagay na gusto mo, pero kung ang kaluluwa mo naman ay papunta sa impyerno. Paraphrase po sa sinabi ni Jesus, wala ring saysay. Si Solomon, nasa kanya ng lahat. Basahin niyo po ulit sa Song of Solomon, Ecclesiastes. Sabi ni Solomon, sa kanya ng lahat ng mga bagay sa mundo. Sabi niya, vanity, vanity. Walang saysay. Walang saysay. Kung walang Diyos sa buhay mo. Kung wala kang relasyon sa Diyos. So, sabi ni Paul dito, nahulog. Sabi dito sa verse 9, ang magnanasang yumaman ay nahuhulog. Hindi po sinabi dito na ang magnanasang yumaman ay maaring mahulog. Ang sinabi dito ay nahuhulog talaga. Nahuhulog sila. So, ginamit niya ng maingat ang salita na ang word dito upang bigyan tayo ng babala na ang nagnanasa ng salapi ay nahuhulog sa kapahamakan. So, kailangan na isipin natin na hindi po top priority ang pera at hindi po ang pinaka-importante sa buhay ng tao ay pera. Alam natin kung anong pinaka-importante higit sa lahat. Ang Diyos. Ang Diyos. Relasyon mo sa Diyos. Relasyon mo palagi sa Diyos.
Yan ang pinaka-importante, pinakamahalaga. So, it can be very harmful po kung ito yung minanasan natin. So, tanda po natin, kapag minute po, binigay po ng Diyos ang pangangailangan natin, makontento po tayo. And we should be grateful. Lord, salamat may pagkain ako, may bigas ako ngayon na sasaingin. Salamat Lord, may isda na ako ni sugba. Salamat Lord. Salamat Ginoo, may badwak para dira kuba, para i-cover na akong physical. Salamat Lord, sa even kung may extra blessing, thank you Lord, may extra blessing. Okay? So, last, huwag mong ibigin ang salapi para di ka mahulog sa panganib ng salapi, kayamanan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Nakala ko ba pag mayroon ka ng pera, wala nang kapighatian? Yun ang iniisip ng tao, di ba? So, yung money po ba kasalanan? Kasalanan po ba ang pera? Magkaroon ng pera? Hindi. Hindi po kasalanan yung pera, yung magkaroon ng pera. Ano po yung kasalanan? Pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa pera. O sa ibang termino na similar na termino, mukhang pera. Pag-ibig sa salapi. So, ito po ay yung sin dito, yung pag-ibig sa salapi. Yung pera po, gift kay God para mabili natin yung mga pangangailangan natin. Pero ang hindi na gusto ni God, yung iibigin natin yung salapi. So, kinondem ito, even ni Jesus na hindi tayo pwede maglingkod sa mammon o sa salapi at kay God or else magiging loyal tayo sa isa as ang isa naman ay ibibetray natin. So, again, talking sa mga false teachers na ang kanilang itinuturo na yung pera is yung basihan ng pagiging makadiyos. Okay? At ginagamit nila yung pagiging makadiyos para makagain ng pera. So, kasi nga po, sabi dito ni Pablo, it's binanggit yung sila ay umiibig sa salapi. So, sabi dito ni Pablo sa pagpapatuloy, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya. Nalayo sa pananampalataya, wala na sa katotohanan. Naging apostate na sila. Alam niyo pong importante sa kanila, hindi na God, kundi gold. So, yun po ang ipinagpalit nila kay God, gold. So, hindi na sila nagpupursue ng mga spiritual na bagay, kundi financial gain na. So, and then sabi po dito, nasadlak sa maraming kapighatian. But before this, nais ko po balikan the root of all kinds of evil. Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng iba't ibang klase ng kasamaan. Madali pong maintindihan nito, di po ba? Kasi gagawin ng lahat ng isang tao, kahit po masama dahil sa pag-ibig sa salapi. Madali po natin maintindihan ito. And so, pero may isang example sa Bible na nais ko pong ipaalala sa inyo. Ang rich young ruler. Batanong po siya na mayaman na siya ura-ura. Mayaman siya ura-ura. So siring siya, umarani siya kay Jesus. Ano po, guro, ano po ang dapat kong gawin? Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para ako'y maligtas? Alam ni Jesus kung ano ang hindi kayang i-give up ng taong ito. Pera. So sabi ni Jesus, sabi niya, ibenta mo ang iyong mga ari-arian, i-donate mo sa mga mahihirap. Ano po nangyari? Alam niyo po yung kwento kung nabasa ninyo. Hindi niya ginawa. Malikod siya. Hindi niya kaya dahil sa pag-ibig sa salapi. Pera mas malaga kaysa ang gusto ng Panginoon, kaysa ang kalooban ng Diyos. At maraming mga Kristiyano ngayon na ang kahinaan ay pera. Pera. Palaging ginagamit ng kaaway, pera. Kaya nalalayo, sabi po dito, nalalayo na sa pananampalataya, sa salita ng Diyos. At nasasadlak sa kapighatian. Consequences, may consequences po yan. Ang pag-ibig sa salapi, akala nyo, magiging masaya na kayo kung iibigin nyo sa salapi. Ipagpapalit kasi ninyo ang relasyon sa Diyos, ang mga bagay na importante sa Diyos, mas importante sa iyo. Yung pera o iba pang mga bagay, material na mga bagay sa mundo ito. At meron pitong kapamakan sa buhay natin. Hindi alam natin na miserable ang tao na malayo sa salita ng Diyos,
sa pananampalataya. Akala mo, pinagpaala ka na, pasaya ka na, kung may pera ka, pero ganun pa rin palaging butas ang puso mo. Palaging may problema. So, again, simple lang po dito. Ang Diyos ng lalaking ito ay ang pera. Sino po ang mas mahal mo? Sino ang Diyos ng buhay mo? Umalis siya na malungkot dahil hindi niya kayang i-give up ang pera sa kagustuhan ng Diyos. Alam niyo po, kung may inilagay tayo na mas importante kaysa kay God, yun po ang Diyos-Diyosan natin sa buhay natin. Ang pera po ay maaaring maging Diyos mo sa buhay mo. Kung mas importante na siya kaysa sa Diyos, kaysa sa Panginoon. Ano bang bagay na mas importante sa Diyos, yun po ay Diyos-Diyosan. Hindi lang po rebulto. Alam ko po na sa mga ngayon, alam niyo po ngayon sa Cebu, hindi lang po yun, kundi hindi lang po mga rebulto, kundi yung mga mga bagay na mas importante kaysa sa Diyos, kaysa sa kalooban ng Diyos. Yun po ay Diyos-Diyosan. So para po maingatan po tayo sa kapahamakan ng pera, ng kayamanan, una, ating pong hangarin ang maka-Diyos na may kakontentuhan. Pangalawa, hangarin po natin ang kayamanan na eternal, ang kayamanang makalangit, imbis na ang pananandaliang kayamanan. Pangatlo, masiyahan po tayo kung ibinibigay ng Diyos, minimit ng Panginoon ang mga pangangailangan natin. Huwag na po tayo maghangad, mag-ano pa ng mas higit pa, maging mapagpasalamat po tayo sa provision ng Diyos sa binibigay niya sa atin. Pang-apat, huwag mong ituon ang iyong puso't isipan. Huwag mong palaging ituon sa pagnanasa ng pera, sa kayamanan. Don't focus on becoming wealthy. Yun po yung palaging goal ng tao. Maging mayaman. Maging mayaman. Pero yung masama doon, again, yung pagnanasa na kung saan hindi na dadating sa punto na hindi na si God ang ninanais mo sa buhay mo, ang magiging priority na importante, kayamanan. Yun po ang mali doon. Panglima, huwag mong ibigin ang salapi. Huwag mong ibigin ang salapi. And interestingly, na marami pong ngayon na dahil sa pag-ibig ng salapi ay nag-iiba po ang pag-uugali. At na nababayaran kahit hindi po tama ay dahil po sa pag-ibig ng salapi, gagawin kahit mali dahil po sa pag-ibig sa salapi. At hindi po nais natin na malayo tayo sa pananampalataya at masadlak sa maraming kapighatian. Ingatan po natin ang ating relasyon sa Diyos. Amen? So, we need to have safeguards. In conclusion, we need to have safeguards. Pag-iingat against the perils of money or wealth, kayamanan. Father, we thank you for your word this morning. Thank you, Lord God, na pinaalala mo sa amin na may mas higit pa na mahalaga kaysa sa pera. Kundi ang relasyon namin sa iyo ay yung salita, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa. Panalangin ko po na ang maging hangarin ng bawat isa, higit sa lahat ay ikaw lamang, Panginoon. Naisin ka pa sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumakad ng ayon sa katotohanan. Ayon sa katotohanan, Panginoon. Na mamuhay kami ng ayon sa katotohanan. Hindi ang aming godliness ay pagkukunwari, kundi tunay. Tunay na kung saan ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Ikaw ang maghari sa aming buhay. Ay yung kalooban na masunod. Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa sa temptasyon ng pag-ibig sa salapi. Panalangin ko po na ikaw mas higit na ibigin kaysa salapi, Panginoon. Salamat po na binibigay mo po ang aming mga pangangailangan. Dahil sa bawat araw na binibigay mo ang pangangailangan namin, tulungan mo po ang bawat isa na maging mapagpasalamat. Naparangalan ka, Panginoon. Tulungan mo rin po ang bawat isa na maging kontento sa kung anong mayroon kami. Higit sa lahat, magtiwala dahil sapat ka sa aming buhay. Kikilos ka at ipuprovide mo ang aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala sa amin, pagbibigay ng babala, upang hindi kami papahamak, mahulog sa bitag ng kaaway.
Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. If you need prayer, we will just wait dito sa harapan kung nangangailangan po kayo ng prayer.